God bless you so much, sa beloved Preacher Nilo Miranda. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, may manalangin po tayo. Opo, dakilang Diyos, pamangmanal, maraming salamat sa dakilang magataong kalubos sa amin, mahal na Panginoon, nga yan mo kami, Panginoon, ang kalakasan nga magkapagsamba ngayong araw ng Miyerkules, Panginoon, sa unat dalangin ng aming minamahal, ang galang mga pastor, Wilson Almeida, all beloved children, salamat to Diyos. Langisan mo bang lingkod mo, nasagana aking walang umagawa, Lord, ikaw lang aking karunungan. Guide me, hallelujah, to live with thy message, with thy breath in God, and I bind Satan, cast out, in this right time, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, the rest of Savior. I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Will Distal Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember, cherish the blessed memories and our precious teaching, beloved son, Pastor Lino Almeida, and all beloved children, all blessed Almeida family. Magandang hapon po sa inyo. At sa ating beloved ng mga pastor, belated happy birthday na naman sa beloved pods, at sa inyo po lahat, maminamahal, mga hinamahal ng mga anak ng ating mga pastor. Salamat sa ating. Sa inyo po lahat, aking mga corporate church workers, sa lahat ng mga bibcast viewer po natin na nanood ngayon, salamat sa ating Panginoon. So sa araw ng Miyerkules, may mahal, ating pag-aralan sa oras to, maminamahal, ang ating mensahe po ay walk worthy of your calling. Walk worthy of your calling. Lumakad tayo na karapat-dapat sa ating pagkatawag ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kindly pakibasa lang, Ephesians chapter 4, verse 1. The book of Ephesians chapter 4, verse 1. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Dito po sa Efesio Kapitulo 4, versikulo 1. Namamanik nga ako sa inyo, na akong bilanggo sa Panginoon, na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyong itinawag. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, sabi dito ng Apostol Pablo, I therefore a prisoner for the Lord. I urge you to walk in a manner worthy to the calling to which you have been called. Maminamahal, yan pong sa Biblia. Lumakad tayo ng maayos, naging kagalang-galang, karapat-dapat sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Amen. Ano bang ibig sabihin lumakad ng karapat-dapat? Walk worthy of our calling. Pag sinasabing lumakad tayo ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng ating malapin, maraming bagay na dapat tayong pagbabasihan. Una-una, tinawag tayo ng ating Panginoon galing sa lusan ng kasalanan, puno tayo ng karamdaman, puno ng problema, puno ng lahat, hindi maintindihan sa ating buhay. One day, nang ating rinig ang salita ng Diyos na pinangaral ng ating dearly beloved Pastor Willis Almeida sa magitan ng Gismo Crusade Ministry, tayo po'y pinagpapala ng Diyos. Pinagaling yung karamdaman natin, binago ang buhay natin. Ngayon dahan-dahan, mga minamahal, tinuturuan tayo ng Diyos paano lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Karapat-dapat. Ano unang naging karapat-dapat? Kailangan sambahin po natin ang Diyos. Worship. Importante pong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Dito natin ma-prove sarili natin na tayo lumalakad ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng Panginoon dahil palagi natin sinasamba ang ating mahal na Panginoon. Hindi lamang Sunday, hindi lamang Friday, hindi lamang Wednesday, but buong linggo na yan na binigay ng Diyos na araw sa atin, dapat sambahin natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang papakita natin na we're walking worthy of our calling. Lumalakad tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa ating pagkatawag. Pangalawa, tinuruan tayo ng Diyos paano magbigay natin mga tithes and love offerings. Importante po yan.
Kasi pag sinasamba mo ang Panginoon, hindi ka nagbibigay ng tithes and offering nyo, hindi po kulang yung pagsunod mo, paglakad mo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen ba? Kasi sa pagsamba natin, una, sinamba natin ang Panginoon, so binigay natin sa sakripisyo ang ating buong buhay. Let us offer the sacrifice of praise to God. Sa ating lahat buong katawan. Pangalawa, kasama po yung ating pagbibigay. Amen ba? Kasama yung ating pagbibigay. With regards of money, regards of financial, kasama po yun, mga minamahal. Pangalawa, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng testimony, kasama mo pa sa worship. Pag lumalakad tayo, kaya during testimony portion, dapat makinig tayo ng taos puso. Pakinggan natin yung mga patotoo dahil diyan tayo kukuha na lalakas at maging malakas ang ating panampalataya because of the miracles happen sa lahat natin mga kapatiran, makakuha tayo ng experience. Amen? Din ang kumakanta ang mga choir, dapat lahat tayo, kasama tayo magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Habang umaawit ang ating mga choir, lahat tayo ay aawit din. Sabayan natin sa pagpupuri, kasama po sa pag-worship yan, mga minamahal. Upang anong purpose? Madaman natin ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. The useless lang ating pagsamba pag hindi natin madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Di paano ito po ang kapangyarihan natin na masunod natin ang kalooban ng Diyos na tayo makalakad ng karapat-dapat sa kahirapan dahil po by the help of the Holy Spirit. Sabi ni Biblia, Acts 1:80, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Magkaroon tayo ng kapangyarihan after na na-receive natin ang Holy Spirit. So during sa ating pananambahan, kailangan dito natin mapakita sa Diyos how we walk worthy of our calling. Dahil bakit? Uhaw na uhaw tayo, inaasam natin na palagi madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Di walang malakas na Kristiyano, walang walang matatag na Kristiyano. Even ourselves, hindi natin kaya supilin ito. But kung palagi natin madama ang presensya ng Diyos, dito tayo lalakas, mga minamahal. The Holy Spirit's power, yun na mag-conquer ng ating weaknesses, ang ating mga kahinaan, lahat mga problems natin na nagbibigyan ng problema sa isipan natin. So, we are set free. Mapalaya po tayo, hallelujah, sa problema, sa kiramdaman, kalungkutan, depression by means of the Holy Spirit that we feel during our service. Yan tayo mapatunayan natin, paano tayo lumakad sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Din ito po, yung pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Nakikinig ba kayo? Importante po, the hearing of the Word of God. Importante po ito. Dahil yung source of the Spirit is the Word of God. Ang sandata, tabak ng ating espiritu, walang iba ang salita ng ating mahal na Panginoon. Maging batalas ang ating pagbatnyag, pagbantay sa ating spiritual na buhay, pagpalagi, punong-puno tayo, equip tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya during preaching time, buksan yung Biblia nyo, i-review yung salita ng Diyos, at ang pag-uwi nyo sa inyong tahanan, basahin nyo pa rin salita ng Diyos, i-review nyo pa rin ang salita ng Diyos, hanggang before kayo matulog, basahin nyo pa rin salita ng Diyos. Yan po, you must pray and read the Bible. Importante po yun, mga minamahal. Dahil yun po, the source of the Spirit is the Word of God. Kaya pag sabi natin, work worthy of our calling, malalim po yan, mga minamahal. Kaya akala natin, lumakad na tayo, okay lang. Hindi po, malalim. At pangalawa, ito pong pinaka dapat malaman ng Kristiyano, how we walk worthy of our calling. Basahin natin sa verse 2 and 3. Ephesians chapter 4. From the book of the Ephesians, chapter 4, verse 2 and 3. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, ang talata 2 at 3. Nang buong kapakumbabaan at kaamuhan na may pagpapahinuhod na mga bataan kayo sa pag-ibig, pagsakita ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ito pong dapat importante. Manamahal, we have been called with all humility.
with lowliness, buong pagpakumbaba. Amen? Importante ito. Dati tayo mayayabang eh. Ngayon, tinawag tayo ng Diyos, parunong tayo magpakpakumbaba. We have been called with all humility. Tinawag tayo ng Panginoon ng buong with lowliness of heart, with all humility, buong pagpakumbaba, then gentleness, pagkamahinahon. Amen? Magkamahinahon po tayo. Hindi tayo barabarabay kung sa Bisaya pa. Mahinahon po tayo. So, the way we talk, the way we approach, lahat gawin natin, pati the way kilos natin, mahinahon po tayo. Ito po, how we walk worthy of our calling. Una, humility, buong pagpakumbaba. Pangalawa, ay buong pagkamahinahon, gentleness. Kasama with patience, matiisin po tayo, mapasinsyahin po tayo, maminamahal. Not easily to provoke. Kuminsan, may magpakalabit lang sa atin. Sikuhin din natin kaagad. Amen. Amen. Hindi man kayo magka-amen. May naunahan ka lang ng bangko. Sisigaw ka na. Akin yan. May nag-ano dyan. May tanda na yan. Everybody say, praise the Lord. Yun po, paano tayo ipakita nang wala ka tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Kahit nauna ng bangko mo nakaplasta dyan, may kukuha, hindi nga, alin na lang nga dito. Akin yan. Hindi po. Magpasalamat ka pa. Dahil baka yung kumuha ng bangko mo, masakit yung paa. Nakatulong ka pa sa iyong kapwa, nakatulong ka sa iyong kapatid. Yun ang sinasabi, humility, gentleness, and patience. Matiisin tayo, mapasinsyahin po tayo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. After patience, mapasinsyahin tayo, matiisin tayo. Sunod, bearing one another in love. Amen? Magdala tayo ng sabaw, magdalahan tayo ng bawat isa na may pagmamahalan, pag-ibig. Naganda pag-usapan yung pag-ibig eh. Amen? Bearing with one another in love. So magbatahan po tayo, magdalahan po tayo, bear one another burden na mayroong pagmamahalan, pagsisikap na magmamahalan po tayo. Bearing with one another in love. Pag-ibig po. Kaya ang Diyos natin ay pag-ibig. Masarap pag-usapan yung pag-ibig eh. Pero minsan mawala tayo sa pag-ibig. Amen ba? Kaya huwag natin kalimutan. Kaya yung salita ng Diyos nagpapaalaala sa atin. Kung paano tayo lumakad na karapat-dapat sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama pala ito. Bearing with one another in love. Sunod, you eager to maintain the unity of the Spirit. Eager to maintain the unity of the Spirit. Nga masigasig po tayo, nga panatiliin po natin ang ating pagkakaisa sa Espiritu. Amen. Amen. Eager. Hindi lamang na ganun, eagerness. Eager to maintain the unity of the Spirit. Masigasig tayo na panatiliin natin ang ating pagkakaisa sa Espiritu in the bonds of peace. Sa tali ng kapayapaan, pag may kapayapaan tayo na natilang Diyos sa puso natin because ang Panginoon po natin pinaglingkuran, He is the Prince of Peace. Pag may kapayapaan, manatili sa ating puso, isipan ang tali ng kapayapaan, may anumang bagyog dating sa buhay natin, problema dating sa buhay natin, mga minamahal, nakatayo tayong payapa, nakasbal tayo, nakataas yung kamay natin, pinupuri natin ang ating pinamalaman. Walang problemang dating sa buhay natin, kahit wala ka ng pira, bigay ka pa rin nga bigay. Amen. Dahil payapang-payapa, hindi ka nangangamba. Ano bang kainin ko bukas? Ano bang mambayad ko sa bill bukas? Hindi ka po nag-aalala kay isang anong tawag ito? Sa Tagalog? Even one inch. Amen. Hindi ka magkapag-alala. Dahil bakit? Mga minamahal, natali tayo, kung sabi sa, nagapos tayo sa kapayapaan. Amen. Payapang-payapa ka, you sleep like a baby. Kahit katayan ka pa ng kabilang kanan na makambing dyan, mga minamahal, hindi ka madisturbo. Tulog na tulog, ang sarap ng tulog mo, pagising mo. Ang sarap ng pakiramdam mo. Bakit? Ang prinsipi, hari ng kapayapaan na natili sa puso isipan natin.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Palakpakan natin, Diyos, paminamahal. Everybody, praise the Lord. Walk worthy of our calling is you have to live a life of significance. Yung paglakad ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin, kailangan you have to live. We have to live a life of significance. Mamuhay tayo sa buhay natin ito na mayroong significance life. Ano bang significant? May kabuluhan, may kahalagahan, may kahulugan, may halaga, mayroong ibig sabihin. Kaya yung buhay natin, tinawag natin, mga minamahal, ito po'y napaka-significant. May kabuluhan ito sa harapan ng Diyos. May kahalagahan ito. Mas malaga pa ito sa ginto, mga minamahal. Maghanap ka ng isang bagay na may makabuluhan sa lupa, mas may makahulugan, may kahalagahan, kahulugan, may ibig sabihin, may meaning ang buhay natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil bakit lumalakad tayo ng karapat-dapat sa pagkatawag natin sa Panginoon? That's why nakasulat dito, walk worthy of your calling, you have to live a life of significance. Mamuhay tayo sa buhay na mayroong meaning, mayroong pong halaga, mayroong pong kabuluhan. Mahalaga ang buhay natin sa Panginoon. Mahalaga ang kaligtasan natin sa harapan ng Panginoon. Kaya tayong Kristiyano, bigyan natin ng halaga din at meaning ang buhay natin sa ating paglingkod sa Diyos. Lumakad tayo ng karapat-dapat sa pagkatawag sa atin. Mabuhay tayo dito sa lupa na mayroong ibig sabihin, mayroong true meaning of life. Huwag natin pabayaan, magapi tayo ng kaaway, mga minamahal. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito pong pagkatinawag natin ng Panginoon na mayroon pong significant. May kabuluhan, may kahalagan, may kahulugan, may halaga ang ating buhay, mga minamahal. Ito po'y mataas na antas ito. Kahit naging tinawagan, naging lawyer, tinawagan, naging anong klaseng kurso mo sa lupa. A doctor, a lawyer, ano pang klaseng kurso mo. Sabi dito, it is a higher calling than the profession we chose to practice. Yung buhay natin na mayroong sapat na halaga sa harapan ng Diyos ay lumakad tayo ng karapat-dapat sa Panginoon. Sabi dito, it is a higher calling than the profession we chose to practice. Huh? Higher calling. Ang nagpaging anak ng Diyos natin, na natuto tayong lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ito po'y mataas. A higher calling than the profession that we chose to practice. When you sincerely seek to please God, kung sincero ka daw hanapin at paluguran ang Diyos, in all you do, sa lahat na gagawin natin, and when you honor Him, parangalan natin ang Diyos sa lahat nating dapat nating gawin kasi sa ating mga gawa. Ipamuhay natin ito sa buhay natin. Yan pong ibig sabihin nang lumalakad tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Living a life of significance. May halaga, may kabuluhan, may meaning sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos, maminaman. Ulitin ko po, wala nang pinaka-highest profession sa lupa that we practice sa bawat tao, kundi ang paging may halaga ang buhay natin sa Diyos. Na natuto tayo lumakad ng karapat-dapat. Karapat-dapat, bagamat may mga kahinaan po tayo, ngunit sinisikap natin paluguran ang Diyos. We sincerely seek to please God sa lahat nating ginagawa. Pinaparangalan natin ang ating malapit sa lahat ating mga ginagawa at mamuhay tayo sa buhay natin. Yan pong ibig sabihin ng lumalakad tayo sa pagkatawag sa ating mahal na Panginoon na mabuhay tayo sa lupang ito na mayroong meaning, mayroong halaga, kabuluhan ang ating buhay sa paglingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, hindi po basta-basta ang paglingkod sa Diyos. Hindi po isang araw, isang linggo, 2 buwan, 10 taon, 20 years, hindi po, mga minamahal. Basta importante kung paano ka lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa iyong pagtinawag.
Tinawag ka maging musician, tinawag ka maging preacher, tinawag ka maging choir members, adults of finest, singles, children's choir, lahat palaga natin. Tinawag tayo maging membro ng church. Tinawag ka nga gamitin ka a giver to the church. Lahat, may mga talento po tayo. Lahat na whatever, all that we do, lahat na dapat gawin natin. Tinawag tayo, gawin natin ito na mayroong halaga. At pahalagaan natin ito. Dahil ito pong sinasabing paglakad ng karapat-dapat sa paglingkod sa Diyos. It is a life, living a life significance. Mga minamahal, sa gabi ito, isipin natin sino po tayo sa harapan ng Diyos before. Noon, ano ba tayo noon? Saan ba tayo galing noon? Para hindi po tayo mawala sa landas ng Diyos. Para manatili sa atin, eager and maintain to live a life of significance, to walk worthy of our calling to the Lord. Isipin palagi natin, since before the start of your life, na narinig mong Ebanghelyo, tinawag ka ni Diyos, ano ka ba dati? Ano ba dati tayo dati? Dati, punong-puno tayo ng bisyo, puno-puno ng problema, puno-puno ng karamdaman. Marami sa atin bankrupt na noon, gusto natin mag-suicide. But one day, narinig na yung salita ng Diyos, pinapangaral ng ating mahal ginagalang ebangelista. Nakadaliw tayo sa gawa ni Sbukosay sa Magkusada. Ngayon, may mahalagang meaning, kahulugan ang buhay natin. To live a life significance. Kaya lumakad tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos, mga minamahal. We have to eager to maintain, to walk worthy of our calling. Panatiliin po natin. Masigasig tayo, mga minamahal, sa habag at awa ng ating Panginoon. Maswerte tayo, wala nang pinakamaswerte tayong Kristiyano. Naging membro tayo ng Diyos Crusade. Mayroon tayong totoong pastor. Hindi lamang pastor, propeta ng Diyos. Nagmalasakit tayo, the whole blessed Alvida family. With all their sincerity, dedication to our loving God. Pinagpalahan tayo. Kaya bigyan natin alaga na lumakan tayo ng dapat sa mga tawag sa atin ng Panginoon. Hindi tayo makabalos, makabayad sa ating Panginoon sa kaligtasan na libre na binigay sa atin. Habang umaawit tayo, pamilaman. Awitan natin, Diyos. Sikapin natin, madama natin ang presensya ng Panginoon. Sabi kanina, sayang yung pagsamba natin na hindi natin madama ang banal na presensya ng Diyos. The Holy Spirit is power. The Holy Spirit is guidance. The Holy Spirit is our teacher, comforter, everything, lahat. Kaya sikapin natin. Sa pag-awit natin, we have to feel the presence of our loving God. Hallelujah. You called us from the darkness to the marvelous light. Yes. Together Mayroon man tayong mga mahal na mga bisita. May mga bunga po kayo, dalhin niyo po sa gitna, sa harapan. Tinawag, isa kayo sa tinawag ng Panginoon. Tawagin kayo, maging anak ng Diyos. Kapag mana ng buhay na wala Diyos. Hallelujah. To reach out even I want to be worthy. I want to be worthy. Of you, worthy of your Worthy of our calling, Lord. to be worthy Taas yung kamay. of Awitan din purihin ng Diyos. set myself to serve. Invite the presence of God to touch your heart My tonight. hands to work and bless. Sikapin natin. For really your wisdom I understand. You're calling to be worthy of Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. for serving. Hallelujah. I'm willing to obey. And without your spirit, Lord, all my labors are in vain.
Hallelujah. All my labors are in vain. Ating mga live words So kasi take away my mga bisita. burdens and Ito'y all my pinagpala ng ating sins dakilang Diyos sa araw For na how ito. can I go and work for you when my life is not in you? Yes, Lord. I want to be worthy of you, worthy of your call, to be worthy of you. Set myself to serve you. I offer up my hands to work the place. For in your wisdom I understand. You're calling to be worthy of you. I want to be worthy of this one is worthy of your call. To be worthy of you. Set myself to serve you. I offer up my hands to work the plans. For in your wisdom I understand. You're calling to be worthy of you. You're calling to be worthy of you. You're calling to be Sa ating minamahal ng mga bisita, mga baguhan, maging sa lahat ng mananampalataya. Ito po ang pinakamahalagang bagay na tayo'y tawagin po sa tunay na paglilingkod sa Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na nagkatawang tao upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Maraming tao ngayon, hindi nila alam ang katotohanan. Napapahamak sila, mga minamahal ko. Ngunit ikaw na tinawag dito sa tunay na gawain, ito po ang pinakamagandang bagay na dumating sa iyo ngayon. Na merong Diyos na umibig sa iyo. Merong nanalangin tao ng Diyos upang kayo ay mabuksan ang iyong pangunawa. Ang tao ngayon, sa kanilang sarili, akala nila kaya nila. May mga daan na tila matuwid sa tao, ngunit dulo nun ay kapahamakan. Ngunit sa hapong ito, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dinala kayo dito sa tunay na gawain. At ang gagawin na lang po natin, yung bigyan natin ng lubos na kahalagahan ang pagkatawag sa atin. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Ang Diyos ay sagana sa pagpapatawad. Kailangan mong pagsisihan ang lahat ng iyong kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay. Hindi mo na kailanman babalikan ang iyong masasamang lakad. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na ikaw ay nais mong totoong magbago upang maging banal, matuwid at lalakad ka ayon sa pagkatawag sa iyo ng ating dakilang Diyos, matuwid sa kanyang banal na harapan, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilulubog po kayo sa tubig upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At ang pang-4, pag ikaw ay karapat-dapat talaga, babautismo ang kanya ng kanyang banal na Espiritu. Siya mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi nga tayo karapat-dapat, ngunit pagkatapos mong mapatawad, sasayo
ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sinasabi po, Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, itaas nyo po ang inyong dalawang kamay. Kayo po yumuko at pumikit. Magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa iyo, mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatili pong nakataas ang inyong mga kamay, makipag-ugnayan po, at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wildy Almeida, yung end-time prophet. Salamat po sa patuloy na pagliligtas mo ng mga kaluluwa sa iyong tuwing banal na gawain sa mandako ng daigdig. Amang banal, patawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan. Linisin mo sila ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isimulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, iligtas mo po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yun na isagawa, pananampalataya at ang pagsisisi sa kasalanan. Upang mapatawad po kayong lubos, huwag po kayong lumisan na hindi nabautismuhan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. At na meron po tayong baptismal robe na gagamitin, meron pong pampalit na damit na hindi po mababasa ang mga damit nyong suot, mga minamahal ko. I-assist po kayo ng ating minamahal na mga manggagawa. At pagkatapos noon, ito yung simula. After baptism in Jesus' name, simula po ito nung tapat na paglilingkod nyo. Bigyan nyo po ng lubos na kahalagahan ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. At doon na habang kayo dumadalo, lumalago ang inyong pananampalataya, pag-iingatan ka ng ating dakilang Diyos, pagagilingin ang iyong karamdaman, magkakaroon ka ng kapayapaan, magbabago ang iyong buhay, at idaragdag na lang lahat ng pangangailangan mo. Higit sa lahat, yung makasaguro ka sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya anyayahan nyo rin po yung mga unsaved loved ones, mga kaibigan, maging sino man po, testify to them. Ipatotoo nyo
ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po. At tuloy-tuloy na po tayo mga mahal ko sa lahat po ng ating pangangailangan. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Ralph Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Tayo po magkaisang dumalangin namin na mahal. Ano man ang ating mga prayer request, tayo po ay sumampalatayan. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible namin na mahal. Manalangin po na tayong pagsisisi. Mapagpala po namin Diyos na mapaglayan sa lahat pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa pangungunang panalangin, aming kagalang-galang, mahal Pastor Evangelist Valdez, Roldo Meda, narito po kami sa iyong banal na paanan, lubos na nagpapangumba, nagsisisi, mahal pa sama kami nasusumpungan sa iyong pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa kailangan ng pagbabalik at magamit mo rin po kami sa pagligtas ng napakarami pang kalwa. Mahal na Panginoon, ng tao sa puso at dakilang pasasalamat inaalay po namin. Nagsugo ka ng totoo mong propeta, nangaral mo buong katotohanan, mahal po, binigay mo buong buhay sa iyo. Sampuan, beloved mama, dear evolved, beloved children, mahal po, narito kami lubos mong pinagpala sa lahat ng pinagpala at inatamasa po namin, mahal Panginoon. Hallelujah, kaligtasan, buhay na walang hanggan, mahal Panginoon. Hallelujah, hallelujah, patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin na magkinigal, mahal Pastor, all the beloved children, mahal Panginoon. Ay lubos po namin pinasalamatan, mahal Panginoon. Higit pa sa kayaman ng buong mundo, sapagkat dito po ay patuloy na paglalaganap, mahal Panginoon, nag-isang ebanghelyo sa buong kinapal hanggang sa nang pagbabalik, mahal Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal, mami na mahal, ilehas po natin ating mga sarili, isang kamay, ipatong sa ating ulo at ang ang isang kamay sa ating mga may karamdaman na parte ng ating katawan, mami na mahal. Hallelujah, isa na kataas, may maisip mo natin ating kagalang-galang, mahal Pastor, naglehans po sa atin. Hallelujah, isang kamay sa ating ulo, mami na mahal, i-cast out po natin lahat na masamang espiritong karamdaman, problema, obesyo, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, drug addiction, unbelievable doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed. Problems of soul right now in Jesus' sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa iyo, malapit sa katugunan mo sa lahat ng ay mga dalangin. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga hinamahal, purihin natin ating malapit sa magitan, ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Yan po ay a million times sa pagpupuri sa ating malapit Panginoon. Sabay lukso mo naman. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Purihin natin mahal Panginoon. God bless you so much, mga mahal. At tayo po dadako sa ating announcement through our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, Brother Preacher, Brother Ralph. At mga minamahal sa ating po mga mahalaga announcement po, patuloy po ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, ang ating po mga banal na gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo po, every Wednesday, 1 p.m. to 6 p.m. Same time din po kapag Friday po, kapag Biyernes, 1 p.m. to 6 p.m. At kapag Sunday naman po, 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon. Patuloy po ninyong subaybayan, kindly po ang ating pong central live stream kapag kayo po'y patuloy ng kahabagan ng mahal po noon. Sa pamagitan po ng FB page, JMSM Central Live Stream, inyo pong mapapanood ang Jesus Crusade. At sa pamagitan rin po ng YouTube channel natin, JMSM TV. Ang ating pong TV program, ang Jesus Crusade, ay sumasahing papawid po, mga minamahal. Yan po sa larangan ng television. Tuwing Sabado sa gabi po yan sa PTV Channel 4. Nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour ating pong TV program. At ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal, ating pong radio program. Ito po ay gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At yung po mapapakinggan sa DZME, sa Radyo 1530 sa M1 1530 kHz M1 on your radio dial. Sa mga na maaari din po kayong tumawag sa mga nagnanais pa mag-request ng prayer o humiling ng panalangin at sa pagpapayo po, 8-372-9194,
8 through 7, 5, 11, 48. Mga minamahal, sa mga ating minamahal na kababayang Pilipino po na nanonood po, na tumatawag po sa labas ng ating pong bansa, inyo na lamang pong idagdag yung area code ng Metro Manila na 0202 8375-1148 for prayer and counseling. Ating pong website, www.jmsm.org. At ganoon rin po mga ating pong JMSM bank account po natin. Ang pangalan po niyan ay ang buong pangalan po ng ating pong manalagawain mga minamahal. Yan po ay sa BDO Favor Branch po. BDO Favor Branch, the whole name of our ministry po, mga Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or the acronym JMCIM or JMC. Ito po isa pang savings account, SA, and the number is 000-000-3902-68577. Habang tayo po patuloy nagkakaloob mga minamahal, nagtatapat po tayo, patuloy din po, lalo po natin mapapangaral ang Ebanghelyo ng Kalikasan, billions of different peoples of the different nations of the world, mga minamahal, sa pananampalataya po ng Ensign Prophet of Loving God, the beloved family, mga minamahal, ay mailapit po na sa atin sa paanan ng ating pong mahal po. Once again po, mga minamahal, tayo bumabawat yun ng happy birthday po sa ating dearly beloved, honorable advisor, Willie Alvarado, Ensign Prophet of Loving God, ang pastor ng ating mga kaluluwang minamahal na ginamit mga upang tayo po ay mahubog, makalapit sa buong katotohanan, makapaglingkod sa kanya hanggang tayo po'y kukunin sama-sama sa pagdagit sa mga banal. Amen? Glory to God. Kapsa yan po ay katuwang din po ating dearly beloved Son Pastor Lina Selva, ating po beloved family po. Once again, the only dearest beloved son po, beloved Minister Wilda James Alvarado Jr., happy birthday. And may you have more blessed birthdays to come. And may you continue receiving the best things in life. Glory to God. Tayo na po ito mga haba atin na po ipinagkakalabang lahat ng panahon sa aking minamahal kapwa mga aral, beloved brother youth, mga ampo, sa ating pong closing prayer. Purihan ang malapay noon. God bless you po, beloved, Ordin Preacher, beloved, Dokre Kalarcon. Tayo po ay sama-sama na manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Dakil mapagpalang amang banal na makapagsiyat malapay noon. Sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na beloved Pastor Almeida in time Prophet of Loving God. Kami malapay pupurit na papasalamat sa natapos mong banal na gawain sa araw na ito malapay noon. At higit sa lahat malapay, maraming salamat sa paglagis mo, higit sa imbalan na salita din ng mga aral malapay noon. At matamis mong bala presensya na aming nadama. Malapay noon sa aming pag-iwalay-walay, malapay kami sa mahal mo. Ingatan mo kami na makarating ng malahati ang bawat sa amin sa kanilang mga tahanan. Maging sa may mga sakyan, malapay noon. Hallelujah. Ingatan mo din sila malapay noon sa mga disgrasya, kapamakan malapay noon. Hallelujah. Malapay noon bagkus, malapay noon pagpala mo kami lahat malapay noon. Ang lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo malapay noon. Pasaganahin mo kami. Pagpapalayang espiritual, material, pinansyal, kalakasan, higit sa lahat malapay noon. Dalangin namin sa malapay noon. Pangawakan mong bawat sa amin hanggang sa iyong pagbabalik sa matamis at mga pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of
Jesus loves you more. Praise the Lord. Minister Willie James Almeida Jr. and beloved at the team Almeida. Praise the Lord.